Hello mga ga, 25 grams lang po yung putol ng ating ensaymada. Kaya mabibinta lang po natin ito ng mura at pwede talaga ng pang-display po natin ito sa ating mga estante at pwede ding pang school canteen. Kaya tara na, umpisahan na po natin. So dito uunahin natin gawin yung ating ensaymada dough at gagamit po tayo dito ng patatas. Kaya mas lalong lumambot ngayon yung ating dough. Gagamit lang po tayo dito ng mga 200 grams lang ng ating patatas. Lagain lang po natin ito, palambutin lang po natin. At durugin lang po natin ito ng pino. At pagkatapos ay isit aside lang muna natin ito. At dito sa ating bowl ay meron na po tayong 1 kilo na harina. At sunod nating ilagay yung ating yeast, bread and prober. At ang gamit po natin dito na yeast mga ga ay yung ating apple instant dry yeast ng Achievers. Subukan po ninyo itong yeast na ito mga ga, madaling magpaalsa at mabango. At lagyan na natin ito ng asukal, asin at itlog. At yung ating vanilla at maglagay tayo dito ng malamig na tubig at malamig na evaporated milk. At nang nakasigurado na po tayo na natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients, ay basain na po natin dito yung ating harina. At haluin lang po talaga natin yan at dito maglagay na po tayo ng margarine. At pwede din ditong gumamit ng shortening. Pwedeng pure butter at pwede ding refrigerated margarine. At dito sa ating harina ay bread flour po yung gamit natin ngayon or yung first class flour. Dito mga guy, pwede talaga kayong gumamit dito ng all-purpose na harina. At pag na-mix na po natin yan, ilagay na po natin dito yung 200 grams po natin na patatas. Pwede nyo po itong ipadaan sa inyong dough roller machine or di kaya spiral mixer kung meron kayo. Pero kung wala naman ay pwede naman na masahin po ninyo ito ng mano-mano. Basta mga guys, siguraduhin nyo lang po na napakinis po ninyo ng mabuti yung ating dough para po maganda naman ho yung alsa niya at yung texture. At yung aking dough na ito, ipadaan ko po ito sa ating dough roller machine. At dahil sobrang lagkit yung ating dough, dahil po ay nilagyan po natin yan ng patatas at yung ating itlog, kaya sa pagmamakina ko dito ay nagdas na po ako ng harina para hindi naman po dumikit sa ating machine or sa ating dalawang bola ng dough roller machine. At pinutol ko lang ho yan sa 25 grams. At pagkatapos ay figurahin na po natin agad at ilagay lang po natin ito sa hulmahan ng Mamoon molder at banyahan lang po talaga natin yung ating mga molder ng margarine para hindi ito didikit pag naluto at gagamit din tayo dito ng ensaymada molder. At palsahin lang po natin ito ng 1 hanggang 2 oras hanggang sa ito'y mag 70%. At hindi lang natin ito banyahan ng itlog kasi lalagyan lang naman natin ito ng frosting. At lutuin lang po natin ito sa mga 180 degrees Celsius yung init ng ating oven sa loob ng 15 to 17 minutes. At depende din sa gamit natin na oven. At gawan muna natin ito mga ga ng ating palaman na caramel sauce. Ito po yung ating mga ingredients. Dito mag-caramelize po tayo ng 1 cup ng white sugar. At pagkatapos ay lagyan lang po natin ito ng 1 tablespoon or 2 tablespoon ng margarine. At 1 lata ng condensed milk at dito maglagay tayo ng 2 cups ng evaporated milk pero magtira po tayo ng half cup kasi dito natin tutunawin yung ating 4 tablespoon na cornstarch. At pagkatapos po natin haluin yan, ay pakuluan lang po natin at dito yung ating cornstarch ay tunawin lang po natin sa tinira po nating half cup ng evaporated milk. Kung gusto nyo talaga na maging malapot talaga yung consistency ng inyong caramel sauce ay pwedeng magdagdag dito na cornstarch. Depende po ho yan sa paggagamitan po ninyo. Pwedeng mag-adjust din, pwedeng magbawas kung gusto po ninyo na maging runny talaga ang inyong caramel sauce. Patuloy lang po yung paghalo natin dito hanggang sa ito'y lumapot. At kailangan sa pagluto talaga natin dito ay mahina lang po yung apoy ng ating kalan. At salain lang po natin ito para maging makinis talaga yung ating palaman or yung ating caramel sauce. At gawa naman tayo ng ating frosting. Gagamit lang po tayo dito ng unsalted ECC Butter 8 na refrigerated margarine. At dahil marami po yung paglalagyan po natin ay iubos na po natin itong 225 grams. At i-cream lang po talaga natin ito hanggang sa ito'y umalsa at nang mag-light yung kanyang kulay na naging malambot na po siya talaga. At pagkatapos ay lagyan po natin ito ng 1 cup na condensed milk. At ito na mga guys, isit aside lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating tinapay. Pag ito'y malamig na, ay butasan lang po natin ito sa gitna at lagyan po natin ito ng palaman na yung ginawa po natin na caramel sauce. At pagkatapos nito mga guys, lagyan po natin ito ng frosting, yung ginawa po natin na buttercream. At pagkatapos ay lagyan po natin ito ng grated cheese. At para ma-identify kung ano yung palaman po ng ating ensaymada, ay lagyan po natin ito ng palaman sa ibabaw. Kung ano po yung palaman natin dito sa loob.